Akala ni Mario tapos na ang bangungot ng matalo ang dayong aswang pero paano kung ang sumpa nito ay nanatili sa dugo niya at unti-unti siyang nagiging isa sa kanila ang kwentong inyong matutunghayan ay hango sa mga salaysay na ibinahagi sa atin. Maaaring may mga bahagi itong hindi angkop para sa mga bata o sa mga taong madaling matakot. Layunin lamang nito ang magbigay aliw, kilabot at aral sa mga tagapakinig. Kung mahina ang inyong loob, mag-isip-isip muna bago makinig. Tahimik ang isang baryo sa kanayunan, napapalibutan ng malalawak na palayan at masukal na kagubatan na halos walang bumibisita mula sa labas. Sa araw, tila payapa ang paligid, maririnig ang huni ng mga ibon, kaluskos ng hangin sa mga punong niyog, at ang mahinang agos ng ilog na nagsisilbing buhay ng mga taga rito. Ngunit pagsapit ng gabi, ibang katahimikan ang bumabalot, isang uri ng katahimikang tila may nakatagong bantay na nagmamasid mula sa dilim. Sinasabing sa baryong ito, kapag kumagat ang dilim, hindi naligtas ang sinuman sa labas ng kanilang mga tahanan. Isang araw, isang hindi kilalang lalaki ang dumating sa baryo. Malaki ang katawan, matangkad, at may kakaibang tindig na agad nakatawag pansin sa mga nakakita. Hindi alam ng mga taga rito kung saan siya nagmula. Ang iba'y nagsabing galing siya sa malayong bayan, dala raw ng matinding hirap at pagnanais magsimula ng bagong buhay. Ang iba na may tahimik lamang, ngunit may mga matang nakamasid, nag-uusyoso at nagtatanong, bakit siya mag-isa? Bakit tila walang alam ang kahit sino tungkol sa kanya? Hindi gaya ng mga karaniwang dayo na may daladalang gamit o kaunting yaman, kakaunti lamang ang hawak ng lalaki. Ngunit isang bagay ang nakapagtataka, tila laging may baon siyang pagkain at kahit kailan, hindi siya nakikitang nagugutom. Sa kabila ng pagiging bago, mabilis siyang nakasundo ng ilan, lalo na ang mga mahihirap na pamilya na madalas niyang tinutulungan. May dala siyang swerte, sabi ng iba, dahil simula nang dumating siya, sunod-sunod na nagkaroon ng ani ang palayan, bumuti ang kalagayan ng mga hayop at tila umunlad ang kabuhayan ng ilang taga-baryo. Ngunit may mga hindi kumbinsido. May mga nakapansin na kakaiba ang paraan ng kanyang pagtitig, mabigat, parang sinusuri ang kaluluwa ng kausap. Ang iba'y nagsasabing nakikita nila siyang naglalakad mag-isa sa gabi, kahit walang buwan, at may naririnig na kakaibang tunog kapag siya'y dumaraan, parang pagaspas ng pakpak, o minsan na may tila mahaba at malamig na huni na hindi maipaliwanag. Ang pangunahing nakapansin ng lahat ng ito ay si Mario, isang binatang lumaki sa baryo at sanay sa mga alamat at kwentong katatakutan. Kilala siya bilang mapagmatsyag at hindi madaling malinlang. Ayon sa kanya, may kakaibang presensya ang dayo, isang presensyang hindi basta-basta makikita o mararamdaman ng ordinaryong tao. Ngunit nang subukan niyang sabihin ito sa iba, karamihan ay hindi naniwala. Ano bang masama kung may dumating na swerte, sabi nila. Bakit kailangang magduda kung nakakatulong naman siya? Ngunit hindi matahimik si Mario. May mga gabi na hindi siya makatulog, lalo na tuwing naririnig niya ang mga aso na tahol ng tahol, pero walang nakikita ang kahit sinong dumadaan. May mga pagkakataong napapansin niyang may mga aninong dumarampi sa bubong ng kanilang mga bahay, mabilis na nawawala na parang usok. Minsan, sinubukan niyang sundan ang lalaki, at doon niya nakita ang hindi inaasahan. Tumigil ito sa gitna ng kalsada, bahagyang yumuko, at tila ba may nabago sa anyo ng kanyang katawan. Sa isang iglap, ang tila normal na tao ay mailumitaw na mahahabang kuko at isang uri ng aninong sumayaw sa kanyang likod, animoy pakpak na handang bumuka. Nanlamig si Mario. Hindi niya alam kung tama ba ang nakita niya o guni-guni lamang dala ng kanyang takot. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang dayo ay hindi ordinaryong nilalang. At kung totoo nga ang kanyang hinala, baka mas malaking panganib pa ang dala nito kaysa sa swerte. Ang mga susunod na gabi ay lalo lamang nagpatibay sa kanyang takot. May batang biglang nagkasakit ng walang dahilan, isang baka ang natagpo ang walang dugo, at isang matanda ang nagsabing may malamig na kamay na humawak sa kanya habang siya'y natutulog. Lahat ng ito'y sinasabing normal lang ng iba, pero sa mata ni Mario, malinaw ang lahat, may aswang sa kanilang nayon. At kung tama ang kanyang kutob, ang swerte ay may kapalit, isang kapalit na maaaring ikapahamak ng buong baryo. Ngunit ang pinakamalaking tanong, ano ang tunay na pakay ng dayong ito? At bakit siya napadpad sa kanilang tahimik na baryo?
Sa gabing iyon, habang nakatanaw si Mario mula sa bintana, nakita niyang muling dumaan ang lalaki. Ngunit hindi ito nag-iisa. Sa kanyang tabi, tila may isang figurang hindi nakikita ng iba, isang aninong sumusunod na may kumikislap na mga mata mula sa dilim. At doon nagsimula ang pinakamadilim na gabi sa kanilang baryo. Mula ng gabing iyon na nasilayan ni Mario ang kakaibang anyo ng dayo, hindi na siya mapakali. Sa bawat tikatik ng ulan na tumatama sa bubong ng pawid, sa bawat huni ng kuliglig na biglang napuputol, tila ba may mga matang nakamasid sa kanya mula sa dilim. Hindi na siya makatulog ng mahimbing. Kahit papilitin niyang kumbinsihin ang sarili na baka pagod lang siya at guni-guni ang lahat, hindi mawala sa kanyang alaala ang pakpak na tila pilit lumilitaw sa likod ng lalaki. Nagpatuloy pa rin ang pang-araw-araw na buhay sa baryo. Ang mga magsasaka ay nag-aani, ang mga batay naglalaro, at ang matatanday nagkukwentuhan sa ilalim ng mga puno. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may kakaibang tensyon na bumabalot. Nagsimula ang usapan ng mga nanay na may ilang sanggol ang biglang nagkakasakit, at kahit anong hilot at gamot ay hindi gumagaling. May mga baka at manok din na natatagpuan sa umaga na parang natuyuan ng dugo. Ngunit laging may dahilan ang mga tao, siguro'y may sakit lang ang mga hayop o kaya karaniwan na iyan tuwing tag-ulan. Si Mario lamang ang hindi kumbinsido. Sa bawat gabi, mas lalo niyang pinagmamasdan ang kilos ng dayo. Mapapansin niyang palaging lumalabas ito tuwing hating gabi, naglalakad ng dahan-dahan papunta sa kakahuyan. Minsan, sinundan niya ito hanggang sa gilid ng gubat. Doon niya narinig ang isang tunog na hindi niya makalimutan, isang mahaba, malamig, at nakapangingilabot na buntong hininga na parang galing hindi sa isang tao, kundi sa isang nilalang na matagal nang nagkukubli sa dilim. May mga pagkakataon ding may nakikitang kakaibang liwanag ang mga bata mula sa malayo, parang maliliit na apoy na sumasayaw sa hangin. Sinasabi nilang iyon daw ay mga alitaptap. Ngunit alam ni Mario na higit pa roon ang nangyayari. Dahil minsan, sa gitna ng dilim, nakikita niyang ang mga liwanag ay nagiging mga matang nakatitig, mapula, kumikislap at agad nawawala kapag lalapit ka. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang magkaroon ng mas malinaw na mga palatandaan. Isang gabi, dumaan si Mario sa bahay ng matandang albularyo ng baryo, si Aling Rosa. Nakita niyang nakasara ang lahat ng bintana at may mga halamang nakasabit sa pinto. Nang kumatok siya, dahan-dahan itong nagbukas at mabilis siyang pinapasok. Mario, anito sa mababang tinig, alam ko kung ano ang sinusubukan mong tuklasin. Pero mag-ingat ka, Hijo. Ang swerte ay hindi laging biyaya, minsan, ito'y patibong. Hindi na nagdagdag pa ng paliwanag ang matanda. Nagbigay lang siya ng isang pulang tali na may maliit na mutya at mahigpit na ipinilit kay Mario na isuot ito lagi. Mula noon, mas lalo pang tumindi ang nararamdaman ni Mario. Sa tuwing susubukan niyang sundan ang dayo, pakiramdam niya ay laging may malamig na simoy ng hangin na dumadampi sa kanyang bato. Minsan ay naririnig niyang parang may mga yabag sa likod niya, ngunit kapag siya ay lumilingon, wala naman siyang nakikita. Ang mga aso ng baryo ay tila nababaliw tuwing dadaan ang lalaki, tatahol ng ubod lakas, ngunit kalauna ay biglang tatahimik, parang may pumipigil sa kanila. Unti-unti, nagsimulang magsalita ang ilang taga-baryo. May nagsabing nakakita raw sila ng malaking ibong dumapo sa bubungan ng kanilang bahay. May isa namang ginising ng bigla ang ingay sa bubungan, at nang sumilip sa labas, nakita niyang may aninong dumaan sa gilid ng bintana, hindi tao, hindi rin hayop. Ang pinakakakilabot ay ang kwento ng isang babae na nagsabing habang nagpapadede siya ng kanyang sanggol, nakaramdam siya ng malamig na hangin na dumampi sa kanyang mukha. Nang tumingin siya sa bintana, may pares ng pulang mata ang nakatitig sa kanya mula sa dilim, dahan-dahang lumalapit. Ngunit ang lahat ng ito ay walang nakikitang patunay, kaya't marami pa ring nagtatanggol sa dayo. Kung hindi siya dumating, hindi sana gumanda ang ani natin, ang laging sagot ng iba. Para bang mas pinipili nilang makita ang mabuti kaysa ang nagkukubling kasamaan. Samantala, si Mario ay lalong hindi mapakali. Habang nakaupo siya sa dilim ng kanilang bahay, pinagmamasdan niya ang baryo na tila mas tahimik kaysa dati. Sa kanyang pandinig, parang may mahihinang bulong na dumarating mula sa kawalan. Hindi niya mawari kung totoo o guni-guni lamang.
Ngunit sa bawat bulong, malinaw ang mensahe. Hindi siya tao, hindi siya para sa inyo. Isang gabi, nang muli niyang sinundan ang dayo, doon niya nasilayan ang bagay na lalong nagpayanig sa kanyang loob. Sa ilalim ng bilog na buwan, nakita niya ang lalaki na nakaupo sa gitna ng palayan. Ang kanyang katawan ay bahagyang nakayuko, at ang kanyang anino ay hindi tumutugma sa kanyang anyo. Sa halip na simpleng silweta ng tao, ang anino ay may mahahabang pakpak at matutulis na kuko. At sa mismong lupa kung saan siya nakaluhod, tila may gumagalaw na mga aninong kumakawala, parang mga kamay na umaabot pataas mula sa ilalim ng lupa. Nanlamig si Mario at halos hindi makahinga. Tila ba ang buong paligid ay nagbago, ang hangin ay mas mabigat, ang katahimikan ay mas nakakatakot, at ang kanyang dibdib ay mas bumibilis ang tibok. Gusto niyang tumakbo, ngunit pakiramdam niya ay nakapako ang kanyang mga paa sa lupa. At sa mismong sandaling iyon, biglang lumingon ang dayo. Sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata. At doon nakita ni Mario ang hindi niya makakalimutan, isang tingin na puno ng gutom, ng lihim, at ng kapangyarihang hindi galing sa mundong ito. Ngunit bago pa siya makagalaw, muling nagbalik sa normal ang lahat. Ang anino ay bumalik sa pagiging simpleng silweta ng tao, at ang lalaki ay tumayo lamang na parang walang nangyari. Naglakad ito palayo, dahan-dahan, iniwan si Mario na nanginginig sa takot at puno ng tanong. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi na siya ligtas, at hindi na rin ligtas ang buong baryo. Hindi pa rin makapaniwala si Mario sa mga nakita niyang gabing iyon sa palayan. Hanggang sa sumunod na mga araw, ang kanyang isip ay puno ng tanong at pangamba. Lalo siyang naging tahimik at halos ayaw nang makisalamuha sa mga kapwa niya taga-baryo. Ngunit sa kanyang pananahimik, mas lalo niyang napapansin ang mga kakaibang nangyayari sa paligid. Para bang simula nang dumating ang dayo, hindi na naging normal ang buhay ng lahat. Ang mga bata, na dati masigla at palaging naglalaro sa kalsada, ay biglang naging sakitin. May ilan sa kanila na palaging nagigising sa gabi na umiiyak, sinasabing may isang lalaki raw na nakasilip sa kanilang bintana. Ang mga magulang naman ay nagiging balisa, ngunit pinipilit na iwasan ang pagdududa dahil ayaw nilang isipin na may masamang dulot ang dayo. Ang totoo, marami sa kanila ang natutuwa pa nga sa kanya, dahil sa kanyang pagdating, tila gumanda ang ani at nagkaroon ng kakaibang sigla ang kanilang mga pananim. Ngunit para kay Mario, malinaw na masyadong perpekto ang lahat, at ang ganitong klaseng swerte ay hindi dumarating ng walang kapalit. Dumating ang isang gabi na hindi niya malilimutan. Habang siya'y naglalakad pa uwi mula sa bahay ng kaibigang si Ernesto, bigla siyang nakarinig ng sigaw mula sa kabilang dulo ng baryo. Isang matinis na tinig ng babae, puno ng takot at paghihinagpis. Agad siyang nagmamadaling tumakbo, ngunit pagdating niya roon, wala na siyang nadatnan kundi isang nakabukas na pinto at isang sanggol na umiiyak sa loob ng duyan. Ang ina nito ay wala na. Tanging malamig na simoy ng hangin at mga yapak sa labas ang iniwan. Nang dumating ang iba pang mga taga-baryo, mabilis na kumalat ang tsismis na baka dinukot ng mga tulisan o baka umalis lang ito nang hindi nagpapaalam. Ngunit sa isip ni Mario, malinaw ang lahat, may nilalang na kumukuha ng buhay mula sa kanila. Mula noon, mas naging matindi ang kanyang pag-iingat. Ngunit kasabay nito, dumating ang isa pang pagsubok. Ang kanyang bunsong kapatid na babae, si Nena, ay nagsimulang magkasakit. Hindi ito simpleng sakit, tuwing gabi ay nanginginig ang katawan nito, tila nananaginip ng masama, at palaging sinasabi sa umaga na may mabigat na nilalang daw na nakadagan sa kanyang dibdib. Ang mas nakakatakot pa, tuwing titingnan ni Mario ang kapatid na natutulog, napapansin niyang bumubuka ang bibig nito at may mahinang tunog ng paghinga na parang hindi sa kanya nanggagaling, kundi sa ibang presensya na nasa loob ng kanilang silid. Dito nagsimula ang bagong bangungot para kay Mario. Hindi na lang simpleng pagmamasid sa dayo ang kanyang iniisip, ngayon, mismong pamilya na niya ang nasa panganib. Ang kanyang ina ay palaging nagdarasal, ngunit tila hindi sapat ang mga dasal upang palayasin ang malamig na presensyang bumabalot sa kanilang tahanan. Minsan, habang pinapawisan si Nena sa gitna ng gabi, nakita ni Mario ang isang aninong nakatayo sa may bintana. Walang malinaw na hugis, ngunit ang mga mata ay muling nagliwanag ng mapula. Nang siya'y sumugod upang isara ang bintana,
biglang naglaho ang anino, iniwan lamang ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat. Habang lumalala ang lahat, may isa pang usapan ang kumalat sa baryo. May ilang magsasaka ang nakakita raw ng malaking ibong dumadapo sa mga puno tuwing madaling araw. Hindi ito pangkaraniwang ibon, malaki ang pakpak, mahaba ang mga kuko, at ang mata ay tila tao. Pinilit nilang takutin ito gamit ang apoy, ngunit imbes na lumipad palayo, naglabas ito ng nakapangingilabot na tunog bago tuluyang naglaho sa manipis na usok. Ang mga matatanda ay nagsimulang magbulungan, aswang yan. Hindi naligtas ang baryo natin. Ngunit naroon pa rin ang kagustuhan ng ilan na ipagtanggol ang dayo. Para bang natatakot silang aminin na tama si Mario. May mga nagsasabing kung tatabuyin nila ang dayo, baka bumalik sa dati ang mala sa kanilang ani at kabuhayan. Kaya't naging mas magulo ang baryo, hati ang mga tao sa paniniwala. Ang iba'y naniniwalang ang dayo ay biyaya, habang ang iba naman ay nagsisimulang kabahan at sumang-ayon kay Mario. Habang patindi ng patindi ang tensyon, mas lalo ring lumalakas ang loob ng nilalang na nagpapakita. Hindi na ito palihim lamang, kundi tuwing gabi, may mga taong nagsasabing naririnig nila ang mabigat na yapak sa kanilang bubungan. Ang iba na may nakakakita ng mahahabang kuko na dumadampi sa kanilang dingding, at ang mas nakakatakot, ang ilang mga sanggol ay nagsisimulang magkasakit na parang unti-unting hinihigop ang kanilang lakas. Para kay Mario, hindi na siya maaaring manahimik. Ngunit paano niya ipagtatanggol ang kanyang pamilya kung ang mismong baryo nila ay nahahati at ayaw makinig? At higit sa lahat, paano niya haharapin ang nilalang na mas malakas, mas matalino, at mas mapanganib kaysa sa inaakala niya? Sa isang gabing madilim at tahimik, habang nakaupo siya sa gilid ng higaan ng kapatid, bigla niyang narinig ang tunog ng pagaspas mula sa bubungan. Mabigat, parang mga pakpak na hindi kayang dalhin ng hangin. Napatingala siya, at doon nagsimula ang kanyang pinakamatinding takot. Ang kisame ay tila gumagalaw, at sa bawat paggalaw nito, may mga alinggaw ng mga tinig na bumubulong. Hindi niya mawari kung ano ang sinasabi, ngunit malinaw ang pakay, ang kanilang pamilya ang susunod na biktima. At bago pa siya makalapit sa bintana upang sumilip, isang mahabang anino ang dahan-dahang bumaba mula sa bubungan, tila ba nakabitin at handa ng sumunggab. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin, at ang mga aso sa labas ay nagsisigaw sa takot. Ngunit sa gitna ng kanyang pangamba, isang tanong lamang ang bumabalot sa kanyang isip, kaya pa ba niyang iligtas ang kanyang kapatid? O huli na ang lahat? Habang nakaupo si Mario sa gilid ng higaan ng kanyang kapatid, ramdam niya ang bigat ng bawat segundo. Ang malamig na pawis na dumadaloy sa noo ni Nena ay tila nagiging yelo sa kanyang dibdib. Ang bawat hinga nito ay mabagal, putol-putol, at may kasamang mga ungol na parang galing hindi lang sa kanya, kundi sa isang presensyang nakapaloob sa kanyang katawan. Lalong sumidhi ang kaba ni Mario nang muling marinig ang mahinang pagaspas sa bubungan, parang isang mabigat na nilalang na paulit-ulit na umiikot sa kanilang bahay, naghihintay ng tamang pagkakataon upang tuluyang pumasok. Gusto niyang sigawan ang mga magulang niya para humingi ng tulong, ngunit natigilan siya. May kakaibang pakiramdam na kapag gumawa siya ng ingay, lalo lamang silang mapapahamak. Kaya't nanatili siyang nakikinig, pinipigil ang sariling hininga. Minsan ay naririnig niyang tila kumakaluskos ang pawid ng bubong, at pagkatapos ay biglang tatahimik ang lahat, nakakabinging katahimikan na parang may bumubulong sa kanyang tenga, hindi ka makakatakas. Kinabukasan, hindi rin siya mapakali. Ang buong baryo ay tila binabalot ng isang mabigat na ulap ng takot. Ang mga bata ay hindi na pinapalabas ng kanilang mga magulang, at maging ang matatanda ay nag-aalangan ng dumaan sa mga daan kapag lumulubog na ang araw. Marami ang nakaririnig ng mga kwento ng malalaking anino na gumagala sa gabi, at ng mga matang pulang nakatitig mula sa madilim na gubat. Ngunit sa kabila nito, may ilan pa ring nagpipilit na huwag maniwala, para bang mas gusto nilang baliwalain ang banta, kaysa harapin ang katotohanan. Si Mario naman ay tila unti-unti nang nasasakal ng kanyang mga nakikitang palatandaan. Sa bawat oras na lilipas, pakiramdam niya ay mas lumalapit ang panganib. Habang naglalakad siya pauwi mula sa ilog isang hapon, biglang nagdilim ang paligid kahit hindi pa lumulubog ang araw. May isang aninong dumaan sa kanyang likuran, mabilis at halos hindi makita.
Nang lingunin niya, wala namang tao. Ngunit sa malayo, sa gilid ng palayan, nakatayo ang dayo, nakamasid sa kanya, hindi gumagalaw, ngunit ang mga mata ay tila nakapako sa kanyang kaluluwa. Mabilis siyang umuwi, nanginginig ang mga kamay. Ngunit pagdating niya sa kanilang bahay, lalo lamang siyang nabalisa. Ang kanyang ina ay nakaupo sa may pintuan, hawak-hawak ang rosaryo, at paulit-ulit na nagdarasal. May kung anong dumaan dito kanina, mahina nitong sabi. Narinig ko ang mga yabag sa bubong, pero nang lumabas ako, wala namang tao. Anak, parang hindi na tayo ligtas dito. Ang mga mata ng kanyang ina ay puno ng luha at takot, at lalo itong nagpabigat sa kanyang kalooban. Dumating ang gabi at muling nagsimula ang bangungot. Habang mahimbing ang baryo sa katahimikan, biglang nag-ingay ang mga aso. Sunod-sunod ang kanilang pagtahol, ngunit hindi ito karaniwang ingay, may halong pagkabalisa, at maya-maya ay isa-isa silang natahimik, para bang may pumigil sa kanila. Ang puso ni Mario ay kumakabog nang marinig niyang parang may humahaplos sa dingding ng kanilang bahay, mahahabang kuko na dumudulas sa kawayan, nag-iiwan ng nakakapangilabot na tunog. Niyakap niya ang kapatid, pilit na pinapakalma si Nena na muling nanginginig. Ngunit mas lalo itong napahigpit ng kapit sa kanya nang biglang bumukas ang kanilang bintana, hindi dahil sa hangin, kundi parang may tumulak mula sa labas. Dahan-dahang pumasok ang malamig na simoy ng gabi, at kasabay nito, ang paglitaw ng isang aninong nakalutang. Hindi malinaw ang anyo, ngunit kita ang mapulang mga mata at ang maitim na hugis na gumagalaw na para bang isang nilalang na walang laman kundi uhaw at gutom. Hindi makagalaw si Mario. Gusto niyang sumigaw, ngunit natuyo ang kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at ang tanging nagawa niya ay hilahin ang kapatid palayo sa bintana. Sa isang iglap, muling sumara ang pawid, at naglahong parang usok ang anino. Ngunit iniwan itong nakabibinging katahimikan at matinding lamig sa silid, para bang may bakas ng presensya na hindi mawawala. Lumipas ang ilang gabi, at lalo pang dumami ang mga misteryosong pagkawala. May isang magsasaka na hindi na bumalik matapos magbantay sa kanyang palayan. May isang batang nakita sa ilog na walang malay, ngunit himalang buhay pa, bagaman parang naubusan ng lakas. Ang mga matatanda ay nagsimulang magkaisa sa pagdarasal gabi-gabi, ngunit kahit ang kanilang mga tinig ay natatabunan ng mga kakaibang tunog mula sa gubat, mahahabang sigaw na hindi mo alam kung tao o hayop, at mga pagaspas na parang hindi nagmumula sa ibon. Si Mario ay mas lalo lamang napalapit sa gilid ng pagkabaliw. Sa bawat sandali, pakiramdam niya ay may nakasunod sa kanya. Kahit sa araw, nararamdaman niyang may aninong dumaraan sa kanyang likuran. At sa bawat pagtitig ng dayo sa kanya, mas lumilinaw ang katotohanan, hindi siya basta nakamasid lang, siya mismo ang target. Isang gabi, habang lahat ay natutulog, muling nagising si Mario sa kakaibang tunog. Hindi na ito basta yabag sa bubong o kaluskos sa dingding. Ito'y isang mabigat na paghinga mula mismo sa kanilang loob ng bahay. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang ulo, at sa gilid ng dilim, nakita niyang may nakatayong figura sa pintuan ng kanilang silid. Mahaba ang katawan, nakayuko, at ang mga mata ay nagliliwanag ng pula. Hindi niya alam kung paano ito nakapasok, ngunit malinaw ang katotohanan, wala na silang ligtas na sulok. Ang mismong tahanan na kanilang pinaniniwala ang proteksyon ay tuluyan ng pinasok ng dilim. At habang nakatitig siya sa nilalang na iyon, isang kaisipan lamang ang pumasok sa kanyang isipan, ito na ang simula ng katapusan, at wala na siyang matatakbuhan. Sa mga nagdaang gabi, pakiramdam ni Mario ay hindi na siya nabubuhay sa tunay na mundo, kundi sa isang walang katapusang bangungot. Ang bawat oras ay puno ng kaba, bawat pagdampi ng hangin ay tila paalala na hindi sila ligtas. Ngunit sa gabing ito, may nangyaring mas masahol pa kaysa sa lahat ng kanyang pinaghahandaan. Habang nakahiga ang kanyang kapatid na si Nena, bigla itong nagmulat ng mga mata, pero hindi ito ang mga matang nakasanayan niya. Ang dating maamo at masayahing mata ng kanyang bunso ay napalitan ng tila mapulang kislap, malamig at walang emosyon. Nakatitig ito sa kisame, nakangiti ng kakaiba, at dahan-dahang nagsalita ng tinig na hindi kanya, "Alam namin kung sino ka, Mario. Alam naming sinusubukan mong labanan kami." Nanindig ang balahibo ni Mario. Parang nawala ang dugo sa kanyang mukha,
habang pinagmamasdan ang sariling kapatid na parang may ibang nilalang na bumalot sa katawan nito. Agad niyang nyugyog si Nena, pilit na ibinabalik ang ulirat, ngunit lalo lamang itong natawa, isang tawa na malamig, mahaba, at hindi kayang gawin ng isang bata. Hindi mo kami matatakasan. Baryong ito amin na. Sa takot at gulat, halos madurog ang loob ni Mario. Ang nilalang na kanyang sinusundan na matagal na niyang pinaghihinalaan ay hindi lang basta nagbabantay mula sa dilim. Ngayon, malinaw na, nakakapasok na ito sa mismong kaluluwa ng mga tao, nagsisimula sa pinakamahina at inosente. At ang pinakamasakit, ang kapatid niya mismo ang naging daluyan ng masamang presensya. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Pinagmasdan niya si Nena hanggang sa mapagod ito at muling pumikit. Ngunit kahit natutulog na, ramdam niya ang kakaibang aura na nakabalot dito, ang bigat ng hangin sa kanilang silid, ang lamig na bumabalot sa bawat sulok. Parang kahit saan siya tumingin, may mga matang nakamasid. Kinabukasan, naghanap siya ng tulong. Muli niyang dinalaw si Aling Rosa, ang albularyo. Ngunit sa pagdating niya, natagpuan niya ang pintuan ng bahay nito na nakabukas at ang loob ay magulo. Ang mga halamang nakasabit bilang pananggalang ay nagkalat sa sahig, at ang mga bote ng langis at mutya ay nabasag. Wala na si Aling Rosa. Ang iba'y nagsasabing umalis siya dahil natakot, pero sa loob-loob ni Mario, alam niyang hindi kusang umalis ang matanda. May kumuha sa kanya. Lalong lumubog sa desperasyon si Mario. Wala na siyang malalapitan, wala na siyang kasangga. Ang kanyang pamilya ay natatakot, ang mga taga-baryo ay hati sa paniniwala, at ngayon pati ang kapatid niya ay unti-unting kinukuha ng dilim. At sa gitna ng kanyang kalituhan, isang bagay ang lalong nagpayanig sa kanya, isang revelasyong bumago sa lahat. Habang naglalakad siya pauwi mula sa gubat kung saan niya hinanap si Aling Rosa, nakasalubong niya si Ernesto, ang matalik niyang kaibigan. Ngunit iba ang anyo nito, maputla, nanginginig at halatang hindi mapakali. Mario, mahina nitong sabi, hindi mo naintindihan hindi lang isa ang aswang dito. Hindi lang yung dayo. Marami sila. Matagal na silang nandito. Nanlaki ang mata ni Mario. Anong ibig mong sabihin? Ngunit bago pa ito makapagsalita ng malinaw, bigla na lamang itong napahawak sa dibdib at napasigaw sa sakit. Sa harap mismo ni Mario, nakita niyang parang may mga ugat na umitim at kumalat sa balat ng kaibigan. Bumuka ang bibig nito at lumabas ang isang nakakapangilabot na huni na hindi tunog tao. Nang matapos, dahan-dahang tumingala si Ernesto, at sa kanyang mga mata ay ang parehong pulang kislap na nakita niya kay Nena. Alam na namin na sinusubaybayan mo kami, Mario, bulong nito. Wala ka ng ligtas na matatakbuhan. Parang gumuho ang mundo ni Mario sa kanyang nakita. Hindi lang pala isang nilalang ang kanyang kalaban. Hindi lang pala ang dayo ang mailihim, isa-isa nang sinasakop ang kanyang mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Hindi niya alam kung sino pa ang tunay, sino ang nilalang, at sino ang maaari niyang pagkatiwalaan. Mabilis siyang tumakbo pa uwi, nanginginig ang buong katawan. Ngunit pagdating niya sa kanilang bahay, lalo lamang siyang nayanig. Ang kanyang mga magulang ay nakaupo sa dilim, nakatalikod, hindi kumikibo. Tinawag niya sila, ngunit hindi sila sumagot. Nang lapitan niya, sabay silang lumingon, at sa kanilang mga mata ay ang parehong nakakakilabot na pulang liwanag. Doon tuluyang bumagsak si Mario sa kawalan ng pag-asa. Wala na siyang kakampi. Wala na siyang pamilya. Ang buong baryo ay unti-unti nang sinasakop ng dilim, at siya lamang ang natitirang nakakaalam ng buong katotohanan. Ngunit ano ang magagawa ng isang tao laban sa isang buong hukbo ng nilalang? Sa gabing iyon, habang nagtatago siya sa sulok ng kanilang bahay, naririnig niya ang mga tinig mula sa labas. Mga halakhak, mga huni at mga yapak na palapit ng palapit. At ang pinakamasakit, ang tinig ng kanyang kapatid na si Nena, na parang tinatawag siya, "Kuya, halika na. Sumama ka na sa amin." Ngayon, nasa gitna siya ng pinakamalupit na pasya. Lalaban ba siya kahit mag-isa, o bibigay na lamang sa dilim na sumasakop sa lahat? Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Mario, ano ang gagawin mo? Susubukan mo bang tumakas, kahit na wala ng ligtas na pupuntahan?
O haharapin mo ang nilalang na sumakop na sa iyong pamilya at mga kaibigan? At higit sa lahat, sa palagay mo ba, makakaligtas pa si Mario sa gabi ng mga aswang? Sa puntong iyon, ramdam na ni Mario na wala na siyang matatakbuhan. Sa bawat sulok ng kanilang baryo, may presensyang nagmamasid at sumusunod. Ang dating tahimik at masayang ngayon ay naging parang kulungan at siya ang bihag. Ngunit sa ilalim ng kanyang matinding takot, may umusbong na kakaibang apoy, isang paghahangad na lumaban, kahit na ang katumbas ay ang kanyang buhay. Habang nakaupo siya sa dilim ng kanilang bahay, unti-unting lumapit ang kanyang mga magulang. Ang pulang kislap sa kanilang mga mata ay tila lumalalim, at sa kanilang mga labi ay may mga ngiting puno ng malisya. Anak, mahinang tawag ng kanyang ina, ngunit hindi ito tunog ng ina niya. Ito ay tunog ng isang nilalang na nanunukso, nananadya, at nagnanais siyang sumama. Ang kanyang ama naman ay dahan-dahang humakbang, dala ang itak na parabang handa siyang sugurin ang sariling anak. Napaatras si Mario, nanginginig ang mga kamay, ngunit bigla niyang naalala ang mga itinuro noon ni Aling Rosa. Ang huling bili ng albularyo, kapag dumating ang oras na wala ka nang mapagkukunan ng lakas, gamitin mo ang iyong dugo. Iyan ang hinding-hindi nila kayang ariin, kung ipapasa mo ito sa apoy at pananampalataya. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kanilang kalan, kinuha ang natitirang uling at langis na binigay ni Aling Rosa bago ito nawala. Dinampot din niya ang kutsilyo at sinugatan ang kanyang palad. Sa bawat patak ng dugo na bumagsak sa apoy, biglang kumulog at lumakas ang hangin sa loob ng kanilang bahay, parang may puwersang nagagalit. Nagsimulang sumigaw ang kanyang mga magulang, hindi bilang tao, kundi bilang mga nilalang na nasusunog ng kakaibang liwanag na lumalabas mula sa apoy na nilikha ng dugo. Hindi mo kami matatalo, Mario, sigaw ng kanyang ama, ngunit ang boses nito ay halong daing ng iba pang mga nilalang na parang nakikibahagi sa katawan nito. Unti-unting nagbago ang kanilang anyo, ang balat ay nagsimulang mangitim, ang mga kuko ay humaba, at ang kanilang mga ngipin ay kumislap na parang sa isang halimaw. Sa kabila ng takot, mariing pumikit si Mario at nagdasal ng buong puso. Hindi niya alam kung may makikinig, ngunit wala na siyang ibang magagawa kundi maniwala. At doon, isang kakaibang liwanag ang bumalot sa paligid niya. Ang apoy na kanyang sinimulan ay biglang lumaki at kumalat, ngunit hindi sinunog ang kanyang balat. Sa halip, parang nagbigay ito ng lakas, habang ang mga nilalang sa harap niya ay nagsisigaw sa matinding sakit. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-asa, isang nakakapangilabot na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Isang mabigat na yabag, mabagal ngunit malakas, na tila nagpapayanig sa lupa. Dahan-dahang bumukas ang kanilang pinto, at pumasok ang mismong dayo, ang aswang na matagal ng pinagmumula ng lahat. Matangkad ito, payat ngunit baluktot ang katawan, at ang mga mata ay kumikinang ng mas maliwanag na pula kaysa sa lahat ng nakita niya. Ngumiti ito, isang ngiting puno ng pangingibabaw. Akala mo'y sapat ang dugo mo? Isa ka lang. Pero ako ang ugat. Ako ang hari ng inyong mga anino. Nanlumo si Mario. Kahit pa naitulak niya ang mga kaluluwa sa katawan ng kanyang pamilya, ngayon ay nakaharap siya sa mismong pinuno. Tumayo siya, hawak ang kutsilyo, sugatan ang palad, at nakahanda. Ang kanyang mga magulang ay bumagsak sa sahig, nanginginig at parang nawalan ng ulirat, ngunit alam niyang hindi sila ligtas hanggat hindi niya natatapos ang laban. Biglang sumugod ang aswang, mabilis at mabangis. Naramdaman ni Mario ang malamig na hangin sa bawat hampas ng mahahabang kuko nito. Nagawa niyang umiwas, sugatan ang balikat ngunit hindi nagpatinag. Sa desperasyon, sinaksak niya ang dibdib ng nilalang gamit ang kutsilyong may dugo niya. Sandaling napaurong ang halimaw, ngunit sa halip na mamatay, lalo lamang itong naggitingit. Hindi mo ako mapapatay ng ganun lang, bata. At doon dumating ang huling bilin na pumasok sa isip ni Mario, na ang apoy ay kailangang yakapin ng buo, kahit na ang kanyang katawan ang maging handog. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa nagliliyab na kalan, dinampot ang isang nagbabagang kahoy, at sa buong lakas ay isinaksak iyon sa sugatang dibdib ng aswang. Sumigaw ang halimaw ng nakabibinging tinig, isang alingaw-ngaw na parang nagmula sa libo-libong kaluluwa. Sa bawat sandali, ang kanyang katawan ay nagdidilim at nagiging abo. Ngunit bago ito tuluyang nawala,
bigla itong umiti at sa huling hininga ay nagsalita, hindi mo alam ikaw ang susunod. Nasa dugo mo ang aming marka. At sa isang iglap, pumutok ang buong katawan ng halimaw sa abo at uso. Nahulog si Mario, hingal na hingal, sugatan at halos wala ng lakas. Ngunit sa katahimikan ng gabi, sa gitna ng abo at halakhak na nawala, ay may naiwan, isang pulang marka sa kanyang sugatang palad, kumikislap na parang apoy. Napatingin siya sa kanyang pamilya, nakahandusay ngunit humihinga pa. Parang ligtas sila, ngunit nanatili ang tanong, hanggang kailan? At sa kanyang dibdib, bumigat ang iniwang mga salita ng halimaw. Ngayon, siya ba talaga ang nakaligtas? O siya na ang susunod na sisilayan ng mga mata ng dilim? Isang matinding katahimikan ang bumalot sa baryo, ngunit sa kabila nito, may maririnig kang bulong mula sa hangin. At sa mga aninong nagkukubli sa dilim ng gubat, may mga matang muling kumikislap, naghihintay, nagbabantay at nakangiti. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Mario, susuko ka ba sa sumpang iniwan sa iyo, o lalabanin mo ang sariling kapalaran? Sa paglipas ng ilang oras matapos bumagsak sa abo ang higanting aswang, tila muling bumalik ang katahimikan sa nayon. Si Mario ay nakahandusay sa sahig, humihinga ng mabigat at halos mawalan ng ulirat, habang ang kanyang mga magulang ay nakahiga pa rin ngunit dahan-dahang nagbabalik ang ulirat. Ang kanilang mga mata ay muling bumalik sa dating anyo, walang bakas ng pula, walang bakas ng halimaw na umaangkin sa kanila kanina. Para bang nakalaya sila sa sumpa. Ngunit kahit na mukhang ligtas, hindi mawala kay Mario ang bigat ng mga huling salita ng nilalang bago ito naglaho, ikaw ang susunod. Nasa dugo mo ang aming marka. Nagpahinga siya ng ilang araw sa piling ng kanyang pamilya. Bumalik sa normal ang kanilang itsura, at walang nakapansin ng kakaiba sa kanila mula sa ibang mga taga-nayon. Tila nakaligtas na sila sa trahedyang iyon. Ngunit para kay Mario, hindi na kailanman magiging normal ang lahat. Sa tuwing titingnan niya ang kanyang palad, kita niya ang pulang marka na kumikislap tuwing sasapit ang dilim. Kapag siya'y mag-isa, naririnig niya ang mahinang bulong mula sa paligid, hindi niya mawari kung galing sa hangin o sa loob ng kanyang sariling isipan. Minsan, tuwing gabi, napapansin niya ang mga hayop sa paligid ng kanilang bahay. Ang mga aso na dating tahimik, ngayon ay tahol ng tahol kapag siya ang lumalapit. Ang mga pusa ay lumalayong bigla na parang may kinatatakutan. Kahit ang mga ibon, hindi na siya pinapansin at tila iniiwasan siya. Nagtataka ang kanyang mga magulang, pero si Mario lang ang nakakaalam ng dahilan. Ang sumpang iniwan ng dayong aswang ay patuloy na bumubuhay sa loob niya. Isang gabi, habang siya ay nag-iigib ng tubig, may naramdaman siyang malamig na ihip ng hangin. Napatingin siya sa gubat na nasa gilid ng kanilang nayon. Doon niya muling nakita ang mga aninong nakatayo sa ilalim ng mga puno, mga matang kumikislap, nakatingin lang sa kanya. Nang kumurap siya, bigla itong nawala, para bang guni-guni lang. Ngunit ramdam niya na hindi iyon ilusyon. May mga nilalang pa ring nagmamasid at nagbabantay, at siya ang tanging pakay nila. Sa mga sumunod na linggo, sinubukan niyang magtanong-tanong sa mga matatanda ng baryo. Ayon sa kanila, ang mga dayo raw na tulad ng aswang na kanilang hinarap ay hindi basta-basta naglalakbay ng walang dahilan. May hinahanap daw ang mga ito, at kung minsan, ang kanilang pakay ay isang tao na may espesyal na dugo. Hindi na nagtanong pa si Mario dahil batid niya sa sarili ang sagot. Siya ang hinahanap at siya ang iniwang marka. Sa kabila ng lahat, ipinangako niya sa sarili na ipagpapatuloy ang laban. Nag-ensayo siya ng mga dasal na itinuro ni Aling Rosa noon, nagsunog ng mga halamang panlaban, at palihim na naghanda ng mga gamit na maaaring gamitin kung sakaling bumalik ang dilim. Ngunit tuwing siya ay nag-iisa, may gumugulo sa kanyang isipan, paano kung siya mismo ang maging kasangkapan ng mga nilalang? Paano kung balang araw, hindi na niya makontrol ang sumpa? Isang hating gabi, nagising siya sa ingay ng mga yapak sa loob ng kanilang bahay. Kinuha niya agad ang kutsilyo at dahan-dahang lumabas ng kanyang silid. Sa sala, nakita niya ang kanyang ina na nakatayo, nakatalikod, parang nakatulala. Inay, maingat niyang tawag. Dahan-dahan itong lumingon, at doon niya nakita ang mga matang muling nagliliwanag ng pula, parehong pula na nakita niya noon bago sila tuluyang nakalaya.
Ngunit sa isang iglap, nawala rin ito at muling bumalik sa normal. Mario, bakit gising ka pa? Tanong ng kanyang ina, parang walang nangyari. Ngunit alam niya, hindi iyon guni-guni. Kinabukasan, inilihim niya ito sa kanyang ama, ngunit napansin niyang kahit ito ay parang may bigat na sa mga mata. Unti-unti, napagtanto niya na bagamat napuksa ang pinuno, ang sumpa ay hindi tuluyang nawala. Ito'y parang usok na nanatili, dahan-dahang bumabalik at dumidikit sa kanilang dugo. Lumipas pa ang mga araw, at isang gabi, habang nakaupo siya sa labas, nakatitig sa dilim ng kagubatan, muling bumalik ang bulong na narinig niya noon. Ngunit ngayon, mas malinaw na, hindi ka ligtas, Mario. Hindi sila ligtas. Ikaw ang susunod. Napatingin siya sa kanyang palad, at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niyang lumaki ang pulang marka. Hindi na lang ito maliit na bakas kundi parang ugat na kumakalat sa kanyang balat, kumikislap na para bang may apoy sa loob ng kanyang laman. Napakagat siya sa labi, hindi alam kung dapat ba siyang matakot o tanggapin ang kanyang kapalaran. At sa katahimikan ng gabi, sa gitna ng kanyang kaba at pagkalito, may narinig siyang mahinang halakhak, hindi mula sa malayo kundi mula mismo sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon, ngunit wala siyang nakita kundi ang aninong dumaan sa gilid ng kanyang paningin. Nanlaki ang kanyang mga mata at doon niya naisip, ang laban ay hindi pa tapos. Marahil nagsisimula pa lang. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Mario, na maisumpang dumadaloy sa iyong dugo, na nakapaligid sa iyo ang mga nilalang na hindi nakikita ng iba, ano ang gagawin mo? Lalaban ka ba o susuko ka sa dilim na nakatakdang umangkin sa iyo? At sa tingin